Ah, Magandang hapon sa inyong lahat. Sa oras na ito ay nais ko lang i-share yung mga bagay na napapaloob o aking naranasan na salvation. Ang ibig sabihin ng salvation ay nung ang isang tao na sasampalataya kay Kristo Jesus, sinasabi ng Bible na ikaw ay maliligtas sa kapahamakan. So, ibig sabihin, yung kaligtasan natin ay matagal nang ginawa ng Diyos. Simula nung si Kristo ay namatay at nilibing na buhay na magmuli, yun ang tinatawag na gospel, yung mabuting balita. Yun, mabuting balita. Ngayon, bakit mabuting balita? Ayon sa salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 15. So, kung titingnan natin ang 1 Corinthians 15, ang sabi rito ni Apostol Pablo, dinalhan ko kayo, yan, ng mabuting balita na aking tinanggap at ibinibigay ko sa inyo na si Kristo, sabi ni Pablo, na si Kristo ay namatay, inilibing at namuhay na magmuli para sa ating kasalanan. Yun ang binanggit ni Pablo, mabuting balita. Ngayon, bakit sinabi ni Pablo na mabuting balita? Kasi yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo, kabayaran ng kasalanan natin. Kaya binanggit din, si Apostol rin mismo ang nagbanggit. Di ba? Si Apostol Pablo. Kasi si Apostol Pablo, siya ang tinawag ng Diyos na Apostles to the Gentiles. Apostles to the Gentiles. Ibig sabihin, pag sinabing Gentiles, kung hindi nyo po alam, ang Gentiles po, yung mga tao o mga bansa na hindi Hudyo. Ang tawag sa Bible, Gentiles. Sa Tagalog, mga Hintil. Yan. Pag Hudyo ay tinatawag na taga-Israel. Yung bayang pinili ng Diyos. So, napakahalaga. Yung mabuting balita na yon na sinabi ng Bible, yun ang tinatawag na salvation. Kaligtasan. Ngayon, kasi ang topic natin, salvation. Ano ba yung salvation? Una, ano yung salvation? Sabi rito sa English, salvation is deliverance from sin in its penalty. Yung salvation daw ay pag sinabing deliver, di ba? Deliverance, transfer. Yan. Aalisin ka doon sa kasalanan at doon sa kabayaran. Ngayon, sino yung mag-aalis? Si Jesus Christ. Di ba? Yung binanggit ko kanina sa 1 Corinthians 15, tandaan niyo yun, mga kapatid o mga makakapanood ng video ito. May tingnan nyo sa Bible. Kung wala kayong Bible, manghiram kayo. Kasi alam nyo yung Bible, yun ang pinakamahalaga sa mundong ito. Kung ikaw ay nagkamal ng salapi, baliwala yun sa harap ng Diyos. Diba? Ang Bible ang pinakamahalaga. Bakit? Sapagkat ang Biblia, ang salita ng Diyos, sinabi mismo ng Panginoong Hesus yan, mawawala ang langit at ang lupa, ang kanyang salita ay mananatili. Yan. Si Jesus Christ mismo ang nagsasabi. Diba? Matthew 24:35, nandun yon. Sana hanapin nyo. Matthew 24:35, heaven and earth shall pass away, but, sabi niya, but my words shall not pass away. Ang aking mga salita ay hindi
lilipas. So makita natin, yung salvation pala, deliverance from sin. Aalisin ka doon mula sa kasalanan at yung kabayaran, saan ka ngayon ilalagay? Sa kaharian ni Kristo. Yun. Saan ang kaharian ni Kristo? Nasa langit. Yun, deliverance. So, alam nyo na yung meaning? Salvation is deliverance from sin in its penalty. Di ba? Kung sa literal na salvation, diligtas ka, halimbawa, naanod ka ng baha, di ba? May nag-eat sa sayo ng lubid, yan. Salvation din yon. Kaya lang, physical. Yan. Physical salvation. Niligtas ang iyong katawan. Pero ito, salvation dito, spiritual. Ililigtas tayo mula sa kasalanan at kabayaran sa pamagitan ng Diyos. Kaya nga si Jesus Christ, di ba, sinugo ng kanyang ama. Mamatay sa cross para bayaran ang kasalanan. Iyon ang meaning ng salvation, deliverance. Pangalawa na tanong, ito parang tanong ka, maganda yung pag-aaral natin. Who is the author of salvation? Okay? Sino, kung sa Tagalog, sino ang may akda ng kaligtasan? Sino ang may akda ng kaligtasan? Ngayon, titingnan natin sa Bible. Hebrews chapter 5, verse 9. Hebrews chapter 5, verse 9. Ang sabi ng verse 9, in being made perfect, sabi yan, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Yan. Kasi binanggit dito sa Hebrews chapter 5, yan. Sabi ng verse 8, though He were a son, kahit siya ay naging anak, yet learned He obedience by the things which He suffered. Sabi diyan, kahit siya ay bugtong na anak, natuto siyang sumunod para, di ba, suffered, magsakripisyo. Suffering. Kaya nga, yung sa krus ng Kalbaryo, di ba? Anong ginawa sa kanya bago ipako sa krus? Di ba? Napakalaking sakit ng katawan ang dinanas niya. Yun ang kabayaran ng ating kasalanan. So kaya nga sabi rin Hebrews chapter 5, siya, sabi yan, ang author, sa English author, sa Tagalog may akda. Kumbaga sa libro, halimbawa, kunyari ikaw ay, kung anong pangalan mo, ikaw ang may akda ng libro. So ikaw ang sumulat, ikaw nag-iisip, di ba? So makita natin, ganun yung kaligtasan. Ngayon, pangalawang tanong, who is the author? The Lord Jesus Christ. Pangatlo, to whom is salvation offered? Yung kaligtasan ba, kanino ba? Kanino ba ino-offer? Di ba? Di ba mga special offer, mga special, buy one take one, special offer, yan. Kangiti pa yung dalaga. Oh. Di ba ganon? Kanino? Ang sabi ng Bible, sa lahat. Kaya nga sabi ng Isaiah 45 verse 22, ano sabi? Look unto me. Tingnan mo ako. And be ye saved, all the ends of the earth, for I am God. Di ba? Look. Pag sinabing look, di ba? Tumingin. Di ba? Tumanaw. Diba? Tumanaw. O, tingnan mo. O kaya, sa isang salita na lumapit kayo. Kumbaga, imbitasyon yun. Alam mo, pag inimbitar ka, di ba? Parang pag inimbita ka, yun ay mahalaga. Mahalaga yun. Kaya nga, ini-invite ka.
Alam mo, in-invite ka ng food fellowship. Pag sinabing food fellowship, di ba, libre. Di ba? Matutuwa ka kasi hindi ka na magagastusan. Kaya dito, di ba, sa lahat, sabi, look unto me and be ye saved all the ends of the earth. Di ba? Ibig sabihin pangkalahatan. Kaya nga, sinabi ng John 3:16, anong sabi ng John 3:16? Maraming nakakaalam niyan, John 3:16. Anong sabi sa English? For God so loved the world. World doon, mga tao. He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang sabi rin, for God so loved the world. Mga tao. Sa Tagalog, ano sa Tagalog? Kaya nga, biyaya ng Panginoon, tinatagalog para maunawan. Kasi, ang Bible ko po ay English. Ang sabi sa Tagalog niyan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Ang sanlibutan na Tagalog dito ay mga tao yan. Kasi pag sinabi, gayon lang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, yung daigdig, di ba hindi tugma. Kaya sa Bible, kailangan mo rin na ang tinatawag na sanlibutan sa Bible ay tatlong kahulugan. Sa Bible yung sanlibutan. O yung kayang word na sa English na world. Yun. Sabi doon, sa English, for God so love. Mayroong so. Ang King James Bible 16:11 lang ang mayroong word na so. God so loved the world. Pag sinabing so, mahal na mahal yun. Yan. Bibigyan ko yung halimbawa. Pag sinabi mo sa isang babae, I love you so much. Di ba? Di ba? So much. So, may word na so. Hindi naman pwedeng I love you much. Hindi Pag sinabi lang I love you, okay na rin. Pero pag sinabing so much, iba yun. Kaya nga sabi, for God so loved the world. Okay? Ang sabi ng John 3:16, di ba? Mahal ng Diyos yung mga tao na kanyang nilalang. Yan. Ang anghel, mga minamahal, ang anghel, nilalang din ng Diyos. Unang nilalang ng Diyos ang anghel. Pero nung magkasala si Lucifer, hindi nagbigay ng tagapagligtas ang anghel, ang Diyos sa nagkasala na anghel. Ngayon, ang tanong, bakit sa tao? Nung magkasala si Eva at Adan, bakit ang Diyos nagbigay ng tagapagligtas? Yan ang sinasabi ko kanina sa John 3:16. God so loved His human being. His creation. Yung kanyang nilalang. Mahal na mahal ng Diyos ang kanyang nilalang. So, makita natin, ano ba yung pangatlo kanina? Kanino, di ba? To whom salvation offered sa lahat. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Kaya nga, sinabi niya 2 Peter. Tingnan natin sandali. Sa 2 Peter, chapter 2, at 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang sabi dito, kasi nung panahon na yon, yung topic dito sa 2 Peter, sinasabi ng iba na nasa na ang pangako ng Panginoon na babalik. Yan. Diba? Sabi diyan. Sabi ng verse 8. Sabi ng verse 8, but beloved, be not ignorant of this one thing,
The one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. So sa Diyos pala, ang 1,000 years, isang araw lang. Ang isang araw, 1,000 years. Yan. Sabi rito, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kasi, nung panahon na sinasabi ng mga tao, mga mananampalataya, yung mga book na nandito sa New Testament, ibig sabihin mga Kristiyano yun, mga mananampalataya, kaya sinusulatan para palalahanan. Sabi rito, hanggang ngayon wala pa ang Panginoon. Kaya sinabi rito, hindi nakakalimutan ng Diyos. Kaya lang, sabi diyan, nang dahil sa inyo, excuse, di ba? Sabi diyan, not willing that any should perish. Ayaw sana ng Diyos, ng bawat ang isa o sino man mapahamak. Kundi, sabi diyan, but that all should come to repentance. Kailangan na magsisi. Kasi ipinangaral ang pagsisisi. Unang-unang nangaral ng pagsisisi, repentance, ipinangaral ni John the Baptist. Tapos si Jesus Christ pinangaral sa Matthew chapter 4. Ang mga alagad sa Acts, sa mga gawa. So, dito, binanggit na naman dito sa Peter, repentance. Bakit kailangan magsisi ng tao? Dahil ang tao ay makasalanan. Di ba? Pag hindi ka magsisi ng iyong kasalanan, di ba? Tapos hindi ka lumapit sa Diyos, di ba? Papahamak ka sa impyerno. Totoo ang impyerno. Baka sabihin nyo ay naglilika lang ako ng malinturo. Totoo ang impyerno. Ang hindi totoo, yung purgatory. Wala yan sa Bible. Ipapuputol ko yung dalawa kong kamay kung mayroon kayong mabasang purgatory sa Bible. Itong Bible na to, halos ilang bihis ko na itong nabasa ng buo. Simula Genesis hanggang Revelation. Wala po akong nabasang purgatory sa Bible. Diba? So, makita natin, ang offer na ito ay para sa lahat. Yung pagsisisi ng kasalanan, isang uri ng hakbang na pagkilala mo na ikaw ay makasalanan. Na ikaw, ano pang sunod? Na ikaw ay hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili kasi hindi mo kaya. Di ba? Maliligtas mo ba? Nasasabihin mo, magpakabait ako. Di ba? Masunurin ako sa tatay ko, masunurin ako sa kapitan, ng barangay, sa lahat, susundin ko. Hindi iyon. Hindi iyon ang paraan ng kaligtasan. Kung yung paraan ay ang pagsampalataya mo kay Kristo, yun lang. Yun lang ang paraan. Kasi, ang Diyos ang gumawa ng kaligtasan natin. Di ba sinabi ni Jesus Christ bago siya malagutan ng hininga? Ano sabi? It is finished. Diba sa English? Kung maka sa Tagalog, ano yun? Tapos na. Ibig sabihin, tapos na yung pagliligtas, yung pagtubo sa atin. Tinubos tayo. Kaya ang Diyos ang kumilos. Ang kailangan lang natin di ba? Paniwalaan siya. Okay. Sana tayo. Ilan na bang tanong? To whom? Yan. To whom salvation offered? Sa lahat. Okay. Sunod, pangapat. Pangapat na tayo What are the conditions of salvation?
So may condition pa ng salvation. Ang sabi rito, repentance. Di ba? Yung binasa natin, o binasa ko. Kasi baka sabihin nyo, binasa natin, hindi naman kami nagbabasa, wala kaming Bible. Binasa ko. Yan, di ba? Sabi doon na ayaw ng Diyos na mapahamak. Pero ang gusto ng Diyos ay lumapit na pagsisisi. So kaya nga, dito, sabi yan, repentance ang unang requirements o condition. Sabi ko kanina, bakit repentance? Kasi nga, lahat nagkasala. Ano sabi ni Pablo sa taga-Roma? Romans chapter 3 verse 23. Diba? For all have sinned and come short of the glory of God. Sabi doon, ang lahat ay nagkasala, kaya hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. May kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo ba, doon sa creation, si Adan ay may kaluwalhatian, bigay ng Diyos. Yan. Ayon sa aking pagsaliksik sa Bible. Nung magkasala si Adan at si Eva, nawala yung kaluwalhatian na yun, kaya sila ay hubad. Yan. Hubad sila. Ngayon, ang tanong, may babalik pa ba yung kaluwalhatian na yon? Opo, babalik pa yon. Kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, sabi niya, ibabalik niya. John 17 nandun. Sa aklat ni Juan, John 17. Yan. Titingnan natin ha, upang maliwanag sa inyo. Sayang naman ng input na ito, o yung video na ito, kung hindi natin himayin. Kumbaga sa laing, o sa kailangan natin na suportahan, o kaya talagang John 17, ang sabi rito, ayan, babasahin ko sa inyo. John 17, verse 22. Sabi rito, and the glory which thou givest me, I have given them. Sinong binigyan? Sabi, yung mga alagad, mga sumunod kay Kristo. Ibinalik niya yung kaluwalhatian na yun. At ang sabi rito, and the glory which thou givest me. Sino po ang nagsasalita dito? The Lord Jesus Christ. Sabi yan, and the glory which thou givest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. Yung kaluwalhatian na binigay ng Ama sa Kanya, sabi niya, ay ibinigay ko naman sa kanila upang sila ay maging isa, katulad nating isa. O kaya, katulad nating nagkaisa. Di ba? In the glory. So, ibig palang sabihin, yung Kristiyano ay naibalik na yung kaluwalhatian na nawala doon na magkasala si Eva at Adan. Okay. Nakuha nyo na. Sana maliwanag sa inyo. Kasi, yung Biblia, yung salita ng Diyos, lalo na sa Bible na may red letter edition, ibig sabihin yun, pag may Bible ninyo, o kaya makakita kayo ng Biblia, may red letter edition, ibig sabihin, si Jesus Christ ang nagsasalita. Kaya dito, si Jesus Christ ang nagsasalita. Yung kaluwalhatian, binigay mo sa akin, binigay ko sa kanila upang sila ay maging isa, tulad nating isa. Okay. Balik tayo. What are the conditions? Sabi yan, repentance. Sa Luke chapter 3. Luke chapter 13. Sa Luke chapter 13, sinabi ng Bible na maliban na kayo'y magsisi, lahat kayo
ay mapapahamak. Except ye repent. Likewise, we are all perish. So, kailangan pala talaga yung pagsisisi. Kasi kung hindi daw kayo magsisi, mapapahamak kayo. Yun sinabi ng Bible. Hindi ako may sabi ko na yung Biblia. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, ayon sa Biblia, problema na yun. Basta sinasabi ko ang totoo. Ang purpose nito kung bakit ako gumagawa ng ganito. Diba? Hindi man ako makapunta dyan sa inyo, malayo ang distansya natin. Pero sa pamamagitan ng video ito, malalaman nyo ang katotohanan. Malalaman nyo ang katotohanan. So, sabi dyan, repentance. Ang kailangan, kondisyon ng kaligtasan. So, ano pa? Ano pa? Diba? Yung faith, pagsampalataya. Diba? Pagsampalataya. Ngayon, titingnan natin doon sa unang-una, doon sa John 3:16. Anong sabi roon? Whosoever believeth in Him. Ang word na Him doon ay si Jesus Christ. Kung sino man daw ang sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Diba? May buhay na walang hanggan. Ngayon, titingnan naman natin sa Acts 16:30. Sa Acts 16:30, ito talagang anong tawag niyan? Tanong talaga ng Philippian jailer, ibig sabihin, bantay bilanggo. Alam niyo ba yung nangyari dito? Si Apostle Paul sa si Silas. Apostle Paul ikinulong. Nung panahon na yon, pag nangaral ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ikukulong ka. Minsan nga, hinahampas pa eh. Kasi bawal. Yun. Mabuti nga tayo ngayon, hindi. Ay noon, si Apostle Peter. Diba? Mga apostles na yan, naghirap yun. Ang sabi dito, nung panahon na yon, si Apostle Paul, saka si Silas, dito sa verse 25 ng Acts 16, in at midnight, Paul and Silas pray and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Tingnan mo, nakakulong sila. Pero, doon sa pag sinabing midnight, anong midnight, di ba? Kalagitnaan ng gabi, di ba, ating gabi, sila ay nanalangin at umaawit ng papuri sa Diyos. Hindi po ito arana. Ito na ginagawa natin. Di ba? So sabi rito, nanalangin sila. Yung mga priso ay nakarinig. Yan. Sa verse 26, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone bound were lost. Dahil sa kanilang panalangin ni Apostle Paul at ni Silas, bigla na lang sabi rito, great earthquake. Diba? Lindol. Diba? Malaking lindol. Pag sinabing great, diba? Matindi. Ilang kaya yun? Diba? Ano ba yung tawag sa mga ng earthquake? Magnitude. Ilang magnitude kaya, Hindi sinabi ng Bible. At yung yung prison house, sabi dito, talagang na-shake, nag-umuga. Pagkatapos sabi rin, yung mga pintuan ay bumukas. Pambira, Bumukas sa mga pintuan. Siguro yung mga kandado biglang kumalas eh. And everyone's band were lost. Pag sinabing band, maring band ay siguro nakagapos pa sila.
Kasi sabi rito, we're lost eh. Di ba? Yung tinikala, sa Tagalog, tanikala ay natanggal. Di ba? Parang si, ano eh, sino ba yon? Yung babaeng Wonder Woman. Ayun. At sabi nito sa verse 27, and the keeper of the prison awaking out of sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prison had been played. Nung makita na nakabukas ang mga pinto, yung guard ng prison house, kinuha niya ang kanyang espada at gustong magpakamatay. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag nakatakas yung papatayin talaga siya. Papatayin siya. Iyan ang parusa. So, para uunahan niya na yung papatay sa kanya. So, ganon. Pero, pagdating ng verse 28, sinabi ni Paul, yan, Paul cried with a loud voice, saying, do thyself no harm, for we are all here. Sinabi po, huwag masaktan ang sarili mo. Nandito kami lahat. Yan, sinabi ni Apostle Paul. Nandito kami lahat. Yan. Tapos, verse 29, then he called for a light, and sprang in, and came trembling and fell down before Paul and Silas. So, yung prison guard, talagang ng liwanag, di ba pag sinabing fell down, lumuhod, lumanoy. Gusto nga si Paul. Sabi ni verse 30, and brought them out and said, sirs. Sa verse 30, sirs, what must I to do to be saved? Sinabi kay Apostle Paul, kay Silas, mga Ginoo, ano ang gagawin namin para maligtas? Ano sabi ng verse 31? And I said, sinabi ni Apostle Paul at ni Silas, and I said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, ganun din ang iyong sambahayan. Kasi tuturuan. Diba? Malaman mo kung paano maligtas, pati yung kanyang mahal sa buhay, maliligtas din. Kaya nga, pagdating dito, ang sabi rito sa verse 33, sabi rito ng verse 31, sabi niya, and I speak unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. So, nagsasalita na si Apostle Paul at si Silas doon sa tahanan. So, makita natin, ang sabi diyan, yung sambahayan ng prison guard ay naging mananampalataya. So, makita natin dito yung conditions. Kanina, pagsisisi. Tapos ngayon, pagsampalataya. Pagsampalataya. Sino? Kanino sasampalataya? Kay Jesus Christ. Bakit? Ngayon. Bakit si Jesus Christ ang dapat nating sampalatayanan? Sa Acts chapter 4, verse 12, nandoon, sinasabi, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas, kundi si Jesus Christ. Doon sa, bago pa siya ipinanganak, sa Matthew, anong sabi? Manganganak ang isang birhen. Titingnan natin babasahin natin. Baka tayo magkamali. Matthew chapter 1, verse 21. Matthew chapter 1, verse 21. Ano sabi? And she shall bring forth a son. Ito, sabi dito. Kasi, di ba,
ah, gusto sanang hiwalayan ni Joseph si Mary. Anong sabi ng anghel kay Joseph sa panaginip? Huwag mo siyang hiwalayan sapagkat ang kanyang ipapanganak, yan, pagkat ang kanyang ipapanganak, kaya basahin natin, verse 20, but while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Tanggapin mo kasi si Joseph gusto niyang hiwalayan eh. Kasi nga naman hindi niya anak, di ba? Bakit buntis na? Bakit naglilihi? Lihim siyang nag-isip na hiwalayan. So, nalalaman ng Diyos yung iniisip ni Joseph. Di ba? Kaya ang Diyos, iniisip mo pa lang, di ba? Iniisip mo pa lang, alam na. Huwag mong sabihin na, baka iniisip mo, pinag-isipan nyo ako ng, si Brother Carding, taga ano lang yan. Okay lang yun. Pero huwag kayong mag-isip ng masama sa iyong kapwa. Yan ang sabi ng Bible. Sinabi pa nga, yung pag inaway ka, huwag mong kantihan. So, ano pa? Sabi rito, ang kanyang dinadala, di ba? Ang kanyang dinadala ay sa banal na espiritu. Kaya nga, sabi diyan, and she shall bring forth a son. Siya ay, di ba, mag-ano ng anak na lalaki, and thou shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Yung pangalang Jesus sa Bible ay puro capital ang nakalagay. Yan. Ang meaning ng Jesus ay Savior. Jehovah the Savior. Diyos na tagapagligtas, nagkatawan tao. Kasi tingnan nyo, pagdating ng verse 23, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Yun. Ito yung katuparan, yung God with us, yung Emmanuel, katuparan yan ng hula ni Isaiah. Hinulaan na ni Isaiah na manganganak ang isang birhen. Ayun, titingnan natin. Isaiah 7:14. Hinulaan ni Prophet Isaiah na mayroong manganganak ng isang lalaki at tatawaging Emmanuel. Yun. Ang sabi rito, Isaiah 7:14, therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Emmanuel. Yun, Emmanuel. Pagdating dito sa Matthew chapter 1, verse 23, mayroon ng interpretation yung word na Emmanuel. Dito sa hula, wala pa. Pero pagdating dito, ano sabi? Tatawagin mong Emmanuel, na ibig sabihin noon ay ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos sumasa atin. Sino yung pinanganak? Diba? Si Jesus Christ. So makita natin ang liwanag ng sinabi ng Bible. Yan. Si Jesus Christ lang ang tagapagligtas, wala nang iba. O si Jesus Christ lang ang daan patungo ng langit. Wala na. Kahit na bilyonaryo ka, ikaw may-ari, kunyari, ikaw yung may-ari ng mundo, hindi ka makakapunta ng langit sa pamagitan ng yung power o kaya mga makabagong mga gamit ngayon, rocket, kung ano yun, hindi yan makakapunta ng langit.
Bakit? Yung racket mo, pag sa isang kisap mata, sasabog lang yung kung saan. Dahil sa power ng Diyos. So, makita natin yung condition, mga kapatid, o mga minahal, mga minamahal. Ang sabi yung condition, sabi yung repentance, pagsisisi ng kasalanan, pag-amin mo na ikaw ay makasalanan, hindi mo kayang iligtas sa iyong sarili. Diba? Ang Diyos ang nagligtas, magliligtas. Ang kailangan lang natin, sasampalataya doon sa namatay para sa ating kasalanan. Sino ang namatay? Jesus Christ. So, makita natin yung kaligtasan, ang Diyos ang gumawa. Anong sabi ng Bible? Si Jesus Christ pinadala. Si Jesus Christ pinadala ng Diyos Ama magkatawang tao. Magkatawang tao para magkaroon ng malinis na dugo. Para matubos yung tao sa kasalanan. Kasi kung tao ang tutubos, di ba? Walang malinis na dugo. Diba? Lahat ng dugo ng tao masama, makasalanan. Kasi lahat nagkasala. Kasi isa lang ang pinanggalingan natin eh. Di ba? Si Eva at Adan. Eh nagkasala sila. Ngayon, kung hindi sila nagkasala, walang makasalanan. So, ibig sabihin, yung kaligtasan, ang gumawa ang Diyos. Ano ang bahagi natin? Nung binasa ko kanina, anong bahagi nung doon sa Philippians? Di ba? Ano sabi? Manampalataya kayo sa Panginoong Jesus, maliligtas kayo. So, kaya si Jesus Christ ang di ba? Siya ang daan ng kaligtasan, siya ang gumawa, siya ang may utor, di ba? Kaya nga sinabi mismo ni Jesus Christ. Ano sabi niya sa John chapter 14 verse 6? Tatlong mahalagang bagay ang dapat nating tandaan sa verse na ito. Ano sabi? I am the way, the truth, in the light. No man cometh unto the Father but by me. Ano sabi? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino mang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi niya sinabi siya ay isa sa mga daan. Marami kasi na ganun. Pwede naman pag gumawa ka ng mabuti, pupunta ka ng langit eh. Panaginip mo lang yun. Sa iyong isip lang yun. Paano isip ng Diyos? Sinabi ng Bible, ang kaisipan mo, kaisipan natin iba sa kaisipan ng Diyos. Ang hirap sa atin, gumawa ng paraan ng Diyos. Hindi na tayo nahirapan. Sasampalataya ka lang. Tatanggap ka lang. Gusto mo ba sino ba ang regalo ng Diyos? Para tayo maligtas. Di ba si Jesus Christ? The gift of God. Di ba? Ano sabi doon sa Romans 6:23? Ano sabi? For the wages of sin is death. Di ba? But the gift of God, di ba, is the Lord Jesus Christ. Di ba? Gift, pag sinabing gift, regalo. Tapos ayaw niyong tanggapin. Di ba? Pag hindi niyo tinanggap yung regalo ng Diyos, mayabang kayo. Mayabang niyo. Diyos na nga nagregalo eh.
para kayo ay makalapit sa Kanya eh. So makita natin na ang Diyos na ang, alam nyo ba na ang tao na magkasala ay lumayo? Pero anong ginawa ng Diyos? Hinanap. Hinanap. Ano sabi? Nasaan na kayo? Di ba pag hinahanap ang isang bagay, mahalaga. Pinahalagahan kayo ng Diyos, pero kayo, nagpapahalaga ba kayo sa Diyos? Hindi nyo nga pinasasalamatan eh. Di ba? Sa mga artista, manood kayo sa television. Ano sabi ng mga artista? Pag may award, salamat kay Direk, salamat sa aking co-star. Di ba? Salamat sa aking mga magulang. Di ba? Salamat ka sa aking mga anak na sinusuportahan ako. Di ba ganoon? Pinapanood ko yun, mga kapatid, mga minamahal. Bibihira kong makarinig ng nagpapasalamat sa Diyos eh, na sila ay nakakatanggap ng reward. Hindi eh. Ngayon, tatanungin ko kayo, yung bang mga artista na yon, kanino ang kanyang talino? Saan ang galing? Sa nanay niya ba? O sa direktor? Sino nagbigay nun? Saan ang galing lakas niya? Di ba sa Diyos? Pinahiram? Di ba? Lahat niyan pinahiram sa atin. Wala tayong pag-aari. Di ba sinabi ni Job? Ano sabi ni Job? Hubad akong, di ba? Hubad akong isinilang sa mundong ito. Hubad din akong babalik. Umamatay. So kaya nga, papansinin natin, hindi ako galit sa inyo. Baka sabihin, bakit ganun ang ano? Di ba? Meron lang akong sa tao. Ako nagpapasalamat ako sa biyaya ng Diyos. Nakilala ko siya. At unti-unting lumalalim ang aking pagkakilala. Dati hindi ako nagpapasalamat sa Diyos. Na-appreciate ko yung mga bagay na ginawa ng Diyos. Nalalaman ko na siya ang may gawa. Halimbawa, sa isang isla, di ba? Napaligitan ng maalat na tubig. Bakit minsan may tubig na hindi maalat? Huwag niyo sabihin na tao ang umano noon. Di ba? Diyos ang gumawa noon. Para kung sino man tumira doon, mayroong makukunan tubig na maiinom. Kaya, habang hindi ka nakakunawa ng salita ng Diyos, hindi mo ma-appreciate yung mga bagay na ginawa ng Diyos dito sa mundong ito na sinisira ng mga tao. Sinisira nila. Okay. Sana tayo. Ang sabi ng Bible, sunod na katanungan, how is man or woman, diba, be saved? Paano? Ang sabi ko kanina, hindi mo kayang iligtas sa iyong sarili. Ang puhunan natin ay pananampalataya. Ang sabi rito sa Ephesians chapter 2, verse 8. Verse 8. Ang sabi dito, biyaya ng Diyos Ama. Pag sinabing biyaya, hindi natin pinagtatrabuhan. Biyaya, bigay, grace. Kaya mapalad kayo na kung may pangalan kayong anak na Grace. Grace nga yung pangalan, pero hindi naman ano yung kanyang gawa, pangit din. Pero kung Grace yung kanyang pangalan, tapos pagbiyaya siya, matulungin, yun maganda. Tapos isang pangalan pa, naalala ko tuloy, Mercy. Ba?
Mercy. Ganda ng pangalan, Mercy. Pero wala namang awa. Di ba? Ang ugali ay ugaling buaya. Nananagpang. Hindi tugma. Di ba? So, makita natin, sabi rito, sa biyaya kayo mga liligtas sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa iyong mga mabuting gawa, dahil ito ay kaloob ng Diyos. Ephesians chapter 2, verse 18. Ang sabi, sa biyaya kayo mga liligtas. So, ibig sabihin ng biyaya na yon ng Ama ay si Jesus Christ. Siya ang tagapagligtas. Ngayon, may binanggit din sa Acts 15. Kanina sabi ko, biyaya ng Ama. Ngayon naman, sa Acts 15:11, biyaya din ni Jesus Christ. Acts 15:11. Ang sabi ng Acts 15:11, ang sabi dito sa mga gawa ng mga apostol, verse 11, but we believe that through the grace of our Lord Jesus Christ, we shall be saved. Maliwanag ang sabi ng Bible. Kami ay naniniwala sa pamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesucristo tayo ay nangaligtas. Even as they. Pag sinabing even as they, yung iba pa nakarinig ng salita ng Diyos na naniwala din. Di ba? Halimbawa, nabasa mo, tulad ng isang na naging bisita sa church doon sa Bulacan, San Jose, Bulacan, San Jose del Monte. Alam nyo, yung isang doon, naging bisita, yung trucks na pinamimigay ng mga young people, napulot niya kasi siguro, kaya niya napulot kasi may binigyan tapos itinapon. Ngayon, napulot niya tapos binasa, siguro kinausap ng Diyos, pumunta sa simbahan at umaten. Pamagitan ng trucks. Pag sinabing trucks, babasahin. Yan. So, makita natin, sabi, biyaya ni Jesus Christ. So, ang biyaya ng Ama, biyaya ni Jesus Christ. Ngayon, kasi si Jesus Christ at ang Ama ay isa. Diba? Kung anong turo ng Ama, turo din ni Jesus Christ. Kaya nga, diba, napakaliwanag ng Bible, kung wala si Jesus Christ, yung Biblia ay empty. Sa English, empty. Pag sinabing empty, di ba? Walang laman. Walang laman kung wala si Jesus Christ sa Bible. Okay. Sabi sa biyaya kayo mga ligtas. Hindi sa mga gawa. Bakit? Kung ang kaligtasan ay sa pamagitan ng gawa. Maraming mayabang sa harap ng Diyos. Di ba? Oh, naligtas ako. Bakit? Bakit Brad naligtas? Bakit ka nakapunta ng langit? Eh, kasi sa na yun, ako nagpagawa ng building na yun. Tinulungan ko yung mga basurero doon. Tinulungan ko sila. Good works. Yeah, good works. Tinulungan ko sila. Diba? Kaya nga sinabi ng Bible, sa biyaya kayo mga ligtas. Diba? Hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos upang ang sino man ay huwag magmamapuri, maging boastful, maging proud. Di ba? Ganoon sinabi ng Bible. Kaya nga sabi rito, biyaya ng Diyos yung kaligtasan. Ngayon, ang tanong, naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? Kung ikaw ay naniniwala, ang sabi ng Bible, na sino man tumanggap kay Kristo
ay magiging anak niya. Kaya nga, yung kaligtasan, may kaugnayan doon sa pagiging anak. Nakuha niyo ba? Yung salvation, may kaugnayan sa pagiging anak. Kasi pag tinanggap mo si Jesus Christ, magiging anak ka ng Diyos. Sumampalataya kapag naligtas ka, anak ka ng Diyos. Ayan sinabi ng Bible. Ngayon, titingnan natin ang John 1:12. Mga kaibigan, mga minamahal. John 1:12. Ang sabi ron sa English, But as many as receive Him, to them give the power to become the sons of God, even to them that believe in His name. Ang sabi ng Tagalog. Datapot lahat, sabi, lahat ng mga tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos sapagkat, ang sabi, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos sa makatuwid ang mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Ngayon, pag sumampalataya ka sa pangalan ng Panginoong Hesus, anong sabi ng Bible? Maging anak ka ng Diyos. Diba? Kaya ang mga ligtas na binabanggit ng Bible, sumampalataya kay Jesus Christ, nagiging anak yun ng Diyos. Sapagkat iisa lang ang anak ng Diyos, mga minamahal. Diba? Iisa lang. Ang sabi, only begotten Son. Walang sinabi yan. Diba? Pag bigat o kaya only Son. Pag sinabing only Son, walang iba. Kaya nga, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang sabi, ang sino man sumampalataya at tatanggap, maging anak din. Diba? Maging anak din. So kaya nga, ang kaligtasan natin, maging anak tayo. O, ano pang napapaloob sa kaligtasan? Adoption. Diba? Inadapt tayo ng Diyos. Hindi tayo tunay na anak. Kanino tayong anak? Tatanungin ko kayo. Ang mga hindi sumampalataya kay Kristo, kaninong anak? Ito, masakit ito pero totoo. Ang sabi ng Bible, ang hindi sumampalataya kay Kristo ay anak ng diablo. Gusto niyo bang malaman? John 8:44. Sa John chapter 8, verse 44. Ang sabi rito, ang sabi ng Bible, ang sasalita dito si Jesus Christ. Ngayon, ililipat natin doon sa Red Letter Edition. Sandali lang. Red Letter Edition. Yan. Tingnan natin yung John chapter 8, verse 44. Yan. Kitang-kita rito Yan. Sa Bible na ito, Red Letter Edition. Mayroong Red Letter. Kung kanina binanggit ko na pag mayroong Red Letter Edition, si Jesus Christ, pag nagsasalita, pula ang nakasulat sa verse. Yan. Kaya si Jesus Christ ang nagsasalita. Marami siyang mga kausap dito. Ang sabi ni Jesus Christ, ye are of your father the devil. In the last of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar in the father of it. Diba? So sabi rito, ang yung ama, ang diablo, at ang yung mga pag nanasa ng iyong ama, ang iyong ginagawa. Yan. Ano yung pag nanasa? Pag hindi anak ng Diyos, anong ninanasa? Diba? Yung pag-aari ng iba. Diba? Yung asawa ng iba, pinagnanasahan. Alam nyo ba na pag
Pag ang isang babae tiningnan mo, mayroon kang pagnanasa, ay nangangalunya ka sa iyong puso. Nakakasala ka ng pangangalunya sa iyong puso spiritually. Ay lalo na kung nagkagustuhan kayo, tinginan kayo at pumunta kayo sa hotel. Di dalawa yung kasalanan mo, physical as spiritual. Sa Matthew 5:28 nandun yun eh. Di ba? Pag tumingin ka sa isang babae na mayroong pagnanasa, nangangalunya ka na sa yung puso. Kaya kasalanan na yun. Hindi nyo lang alam kasi hindi kayo nagbabasa ng Biblia, hindi kayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya last, sabi diyan, ang iyong pagnanasa ng iyong ama ang iyong ginagawa. He was a murderer. Di ba? Ang diablo pala, devil, mamamatay tao. From the beginning. Hindi nanatili sa kanya ang katotohanan. So, ibig sabihin, ang diablo, alam niya ang katotohanan. Kaya lang, hindi nanatili. Yan, di ba? Sabi diyan, because there is no truth in him. Kaya hindi daw nakapanatili kasi walang katotohanan sa kanya. Anong ibig sabihin? Maring alam niyang katotohanan, pero hindi na sinasabuhay. Yan, di ba? When he speaketh a lie, kung siya daw nagsasalita ng kasinungalingan, di ba? Siya ay nagsasalita sa kanyang sarili. For he is a liar and the father of it. Pag nagsasalita daw ng kasalungan, dahil siya daw, di ba, ang diablo daw ay sinungaling dahil siya ang ama nito. Wow! Mga minamahal. Diba? Huwag tayong magsinungaling. Ngayon, kapag napanood nyo ang video ito, sana iwasan nyo magsinungaling. Di ba? Mas masarap yung magsasabi ka ng totoo. Kasi lahat ng iyong iniisip, alam na ng Diyos eh. Alam niya ng Diyos. Hindi ka, makapagsinungaling ka sa akin, o sa kapwa mo, sa mga kaibigan mo, makakapagsinungaling ka. Pero sa Diyos, hindi. Di ba? Matakot ka sa Diyos. Kasi, ang Diyos ay may hawak sa buhay mo. Di ba? So, makita natin, yung gumagawa pala ng kasalanan ay anak ng diablo. Masakit, di ba? Ay, nung araw, masakit talaga nung una kong maano yun eh, na ako ay anak ng diablo. Di ba? Alam nyo naman, yung nakakilala sa akin, di ba? Mabait ako. Pero hindi nyo alam ang kulo sa buhay ko. So, makita natin, biyaya ng Diyos na naligtas ako kasi nawala yun. Di ba? Nawala yun. Mga bagay na hindi nararapat. So, makita natin, ang sabi dito ng Bible, ay lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Di ba? Sa creation. Ang sabi ng Bible sa Genesis 1:6, ang sabi, lalangin natin ang tao na ayon sa ating wangis. Maliwanag ang sinabi ng Bible na lalangin natin. So, ibig sabihin, ang Diyos, hindi lang isang persona. Nakuha niyo po? Kasi kung isang persona lang ang Diyos, sasabihin sana, doon sa creation, lalalangin ko ang tao na ayon sa aking wangis at sa aking larawan. Ganun sana kung isang persona lang ang Diyos. Nakuha nyo? Yung mga hindi naniwala sa tatlong persona ng Diyos. Kasi daw, tatlo na ang Diyos. Samantalang sabi, isang Diyos.
Eh, paano mo ngayon sasabihin yun eh? Eh, si Jesus Christ mismo ay nagsabi. John chapter 10 verse 30, ano sabi ni Jesus Christ? I and my Father are one. Oh. Sa 1 John 5:7, nandoon, there are bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and they are one. Ay, nakalagay na nga sa Biblia, ayaw niyong paniwalaan. Pag ayaw niyong paniwalaan ng ibang bahagi ng Biblia, anti-Christ kayo. Di ba? Kalaban kayo ni Kristo. Hindi niyo piniliwanag ng iba. Di ba? So, makita natin dito, iisa lang ang anak ng Diyos. Lahat ng tao nila lang, pero hindi anak. Ngayon, ang sabi doon, binanggit ko kanina, ang sino man tumanggap kay Jesus Christ ay magiging anak din ng Diyos. Kaya nga, ang gumawa ng kaparaanan para tayo maging anak ng Diyos, di ba ang Diyos mismo? Ngayon, titingnan natin dito sa bandang huli nating babasahin mga verse. Sa Galatians chapter 4, Galatians chapter 4, dito ngayon lalo kayong malilinaw, tawag yan? Maliliwanagan. Yun. Nabubulog tayo tuloy. Ang sabi rito, John chapter 4 verse 4, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Yan. Sabi rin, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So, maliwanag sinabi ng Bible. Kaya tayo tinubos ng Diyos, di ba? Sabi yan, kaya tayo tinubos ng Diyos sa ilalim ng kautusan, sa pamagitan, di ba, ng, sabi, ipinanganak ng isang babae, sa ilalim ng kautusan, para tayo ay tubusin sa ilalim ng kautusan para matanggap natin ang pagkaampon bilang anak. Yan. Maliwanag ang sinabi ng Bible. So, kaya nga, sabi ko kanina doon sa bandang kalagitnaan yata ito ng ating pag-aaral, na bahagi ng salvation, di ba? Yung kapanganakan, di ba? Kapanganakan, di ba? Kapanganakan, spiritual, di ba? Ito yon sinabi ko na, dyan, di ba? Adoption. Di ba? Sa pamagitan ni Jesus Christ, nagiging adopted children tayo. Di ba? Through Him, through the Lord Jesus Christ. Naging adopted tayo. Adopted children. Kasi pag sons lang, lalaki lang yun. Ikaw, wawa naman yung mga babae. Pero pag children, diba, lalaki at babae na. Okay. Nakuha nyo na? So, believe, sabi, believe, o kaya receive in believe. Acts, di ba? Sa John 1:12. Yung action word doon, di ba? Sa John 1:12, ang sabi, di ba? Lahat ng tumanggap, di ba? Action word, tagtanggap. Sa bandang uli, believe in His name. Yun ang mahalaga, napakahalaga yung pagtanggap mo. Di ba? At yung pananampalataya. Kasi hindi pwede yun magkahiwalay. O tinanggap mo ang Panginoong Hesus, pero hindi ka naniwala. Di ba? Mababaw yung paniniwala. Ngayon, bago tayo mag-pray, bago tayo manalangin, bakit kailangan natin tanggapin si Jesus Christ?
Sino ba si Jesus Christ? Yan. Bibigyan ko kayo ng isang konti lang kasi hahaba ang ating Si Jesus Christ, sabi ng Bible, doon pa lang ng pasimula. Kailan pasimula, hindi natin alam. John chapter 1 verse 1, ano sabi ng Bible? Sabi ni Apostle John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino yung binabanggit doon? Si Jesus Christ. Pagdating doon sa Genesis, ano sabi? Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at ayon sa ating larawan. Plural. Natin. Diba? So, John chapter 1 verse 3. Anong sabi? John chapter 1 verse 3. Ayan. Titingnan natin. Babasahin ko sa iyo ng buo. John chapter 1 verse 3. Anong sabi? All things were made by Him. Ang word na Him dito ay si Jesus Christ. And without Him was not anything made. Kung wala siya, walang bagay na nalalang. Diba? That was made. Kung wala si Jesus Christ, wala daw bagay na nalalang sa mundong ito. Kaya nga may bahagi yung Bible na bago pa ang sanlibutan, naroon na siya. Dapat, diba doon, in the beginning was the Word, and the Word was God. Si Jesus Christ yun. Tapos, yung Word, naging tao. Yan. Verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Nakita namin ang kanyang katulad ng kalulatan ng Ama, bugtong na Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Mga kaibigan, mga minamahal, ang Diyos ang puspos ng biyaya at katotohanan. Hindi po si Mary. Huwag kayong magagalit sa akin. Dahil, anong sabi ng panalangin? Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. The Lord is with thee. Tama. Pero yung full of grace, hindi. Hindi ako naniwala doon ng full of grace si Mary. Ang Diyos ang full of grace. Diyos lang ang full of grace. Si Mary, naligtas din yun Sa Luke chapter 1 verse 47, 46, 47 nandoon Magnify, I magnify the Lord, my Savior. Diba? Sinabi yan ni Mary. Sa Luke chapter 1 verse 46 and 40. Di ba? Inano niya ang Panginoon, pinasalamatan, inano niya ang Diyos na tagapagligtas. Sino ang Diyos na tagapagligtas? Ay walang iba kundi si Jesus Christ. Hindi nga siya tinawag ni Jesus Christ na mother Ang tawag sa kanya doon sa John, woman. Di ba? Huwag niyo sabihin na hindi siya ginagalang. Hindi. Kaya, ang Diyos kasi walang ina. Kaya ang katotohanan kapag dumating sa inyo, unti-unti kayong makakalaya dun sa mga doktrina na wala sa Bible. Paniwalaan nyo yung Bible kasi yung Bible ang nagtuturo ng tama. So makita natin, walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus Christ. Ngayon, 2 verse na lang, mga kaibigan, mga minamahal. 2 verse. Sa John chapter 3, verse 18, binanggit dito, napakahalaga nito, warning ito, mga kapatid. May warning po dito, 2 verse, John chapter 3, verse 18 and 36. Warning ito. Yan.
chapter 3, verse 18. Si Jesus Christ din ang nagsasalita dito. Ang sabi dito ni Jesus, "He that believeth on Him is not condemned. But he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God." Diba? Ang sabi sa Tagalog, yung mga naniwala sa Kanya, kay Jesus Christ, ay hindi na hahatulan. Subalit yung mga hindi naniwala sa Kanya ay hinatulan na. Dahil hindi sila naniwala doon sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Di ba? Ang sabi nga ng verse 9, "And this is the condemnation that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil." Yun. Dumating na raw, di ba? And ito daw yung condemnation pag sinong katulan. Na yung ilaw dumating na dito sa sanlibutan. Sino ang ilaw na binabanggit? Si Jesus Christ yun, ilaw. Di ba? Ilaw sa kadiliman. Pero daw yung mga tao ay inibig pa yung kadiliman kaysa liwanag, kaysa ilaw. Dahil daw yun sa kanilang mga masamang gawa. Sabi rito, hinatulan na. Liliwanagin ko lang dito yung sinasabing hahatulan ka ng Diyos. Pag sinabing hatol kasi, halimbawa, pag ikaw ay namatay, hahatulan talaga ng Diyos lahat ng tao. Ang sinabi ng Hebrews 9:27, "It is appointed unto man once to die, but after this the judgment." Lahat ng ginawa ng tao, hahatulan ng Diyos yan. Diba? Sinalita, ginawa. Kung anong ginawa mo, mayroon libro niyan. Nandun sa Revelation, sabi, books were open. Okay. Ang sabi diyan, yung mga hindi naniwala kay Jesus Christ, mapapahamak. Kasi pupunta sila sa dagat-dagatang apoy. Yan, 36. "He that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him." Yung mga naniwala daw, nanampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Subalit, yung mga hindi naniwala sa anak ng Diyos, di ba? Hindi naniwala sa anak, hindi makakita ng buhay, kundi ang galit ng Diyos ang mananatili sa kanila. Maliwanag ang sabi ng Bible, kaya nga sinabi ko kanina, the warning. Kung hindi ka sasampalataya, kung hindi ka tatanggap sa Panginoong Hesus, kawawa ka pagdating ng araw. May warning ang Diyos. Kasi dalawa lang, pupunta natin. Diba? Dalawa lang. Langit o impyerno. Walang purgatory sa Bible. Si Jesus Christ mismo ano na yun. Walang purgatory sa Bible. Langit o impyerno. Doon sa Revelation, ang sabi doon, yung hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Itatapon sa dagat-dagatang apoy. Revelation chapter 20 verse 15. Bakit sila itatapon sa dagat-dagatang apoy? Hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kasi nga, di ba? Hindi sila sumampalataya sa anak ng Diyos. Hindi sila nakasulat. Ngayon, ang anak ng Diyos kasi, di ba? Yun ang qualification para makapasok ka. Di ba? Tinuro ni Jesus Christ yan. Sabi niya, ano sabi ni Jesus Christ?
except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Ano sa Tagalog? Maliban na may panganak kang muli, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Diba? Entrance yun. Ang tawag yun born again. Diba? Kapanganakan muli. Ang una nating kapanganakan ay, ano yun? Earthly family. O kaya human family in earth. Yung pangalawang kapanganakan natin, spiritual family, spiritual birth. Ipapanganak ka sa pamagitan ng salita ng Diyos kay Jesus Christ, ikaw ay magiging heavenly family. Nakuha nyo na. Heavenly family ka na. Kaya nga, pag ikaw ay sumampalataya kay Jesus Christ, kailangan mo magpatuloy, tulad ng mga apostles. Magpatuloy kang mag-aral ng salita ng Diyos, magbasa, manalangin. Iyon ang tungkulin ng anak ng Diyos. Di ba? Hindi ako naniwala na born again. Di ba? Sa salita lang born again. Pero yung buhay hindi. Burn. Sunog. Di ba? Marami kong kilala niyan dito sa Bulacan eh. Born again. Sasayaw-sayaw. Pero yung buhay hindi na bago. Di ba? Ang anak ng Diyos nagbabago. 2 Corinthians 5:17, ano sabi? If any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, all things become new. Di ba? Ang anak ng Diyos, sabi, ang sino man na kay Kristo yung nagbabago. Dati kang lasinggero, ngayon hindi na. Diba? Dati kang babaero, hindi ka na rin. Dati kang sabongero, hindi ka na nagsasabong. Kasi nabago ka nga. Diba? Sabi na kay Kristo, bagong nilalang. So, makita natin, yung pagbabago sa isang anak ng Diyos, ay yun ang katibayan na ikaw ay tutuong nanampalataya kay Kristo. Pero pag hindi ka nagbago, wala. Diba? Pananampalataya mo, patay. Wala kang gawa. Galaw kang So, makita natin, diba? Salvation ay kailangan ng tao. Hindi mo alam buhay mo. Diba? Bukas makalawa. Kung hindi ka namatay ngayon, bukas. Kung hindi ka namatay ngayong taong ito, susunod na taon, mamamatay ka. Pero, nakapaghanda ka ba? Diba? Alam mo ba yung pupuntahan mo? So, yung pupuntahan natin, walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang mabuting balita. Diba? Ang lahat patungkol sa Kanya ay mabuting balita sapagkat ginawa niya yung kaligtasan natin. Kailangan natin maniwala lang sa Kanya tanggapin siya. Kaya nga, sa oras na ito, guys, kung tulungan kayo, di ba? Tanggapin nyo lang. Ang sabi ng Bible, di ba? Tanggapin nyo na kayo ay makasalanan. Lahat ng tao ay makasalanan. Hindi sinabi na may exempted. Kahit sabihin ko, totoo ito. Di ba yung Papa sa Roma? Ibig ba sabihin, banal yun? Hindi ba yun nagkakasala? Hindi niya ba kailangan ng tagapagligtas? Kailangan niya. Di ba? Lahat ng tao kailangan si Jesus Christ na tagapagligtas. Kasi kapag hindi niya kailangan ng tagapagligtas, mapapahamak siya. So, ang sabi ng Bible, ang sino man tumanggap sa Kanya, di ba? Ang sino man sumampalataya ay maliligtas. Sa oras na ito, kung naunawaan mo ang ating pinag-aralan,
ang pagtanggap, mga kapatid, ay isang bagay na taos mo sa puso. Kasi nalaman mo, halimbawa si Jesus Christ, bakit kailangan tanggapin? Siya ang tagapagligtas, siya naglalang sa atin. Kung wala siya, wala tayo. Siya ang nagtubos, siya ang author ng kaligtasan, siya ang author ng pananampalataya. Sabi sa Hebrews 12:2, He was the author, diba, of faith. So kung naniwala ka na si Jesus Christ ay walang ibang tagapagligtas, siya lamang, bakit hindi mo siya tanggapin sa pamagitan ng panalangin? Manalangin ka lang. Nalalaman ng Diyos ang iyong puso. Ngayon, kung hindi mo alam, bibigyan kita ng halimbawa sa oras na ito. Manalangin ka lang. Diba? Ang sabi ni Jesus Christ, manalangin sa pangalan niya. Kaya nga ganito, Amang banal na nasa langit, naunawaan ko po ang iyong salita na binahagi ng tagapangaral na ito. Nalalaman ko ang katotohanan na may impyerno. Ayaw ko po na pumunta sa impyerno. Nais kong tanggapin na tagapagligtas ang iyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan. At pinagsisihan ko rin ang mga kasalanan na gawa ko noon. Maliit man o malaki, lahat ng kasalanan ay pinagsisihan ko at humingi ako ng tawad sa inyo, Ama. At tinatanggap ko po ang iyong bugtong na anak na aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Simula ngayon, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, dahil nalaman ko ang katotohanan na walang ibang katotohanan na nagmula sa iyong salita. Maraming salamat po. Ito ang dalangin ko sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kung kayo po ay sumunod sa panalangin, sa mikling panalangin na yun, o kayo ay, kung kayo ay grupong nanood, kung nahiya kayo, di ba? Ang sabi ni Jesus Christ, kapag kinahayaan niya ako, ikakahiya rin kayo sa harap ng aking Ama. Kaya huwag kayong mahiya. Mahiya kayo kung tayo ay gumagawa ng kasalanan. Yun, ang dapat tayong mahiya. Pero pag matapang tayong tanggapin natin ang tagapagligtas dahil walang iba kundi si Jesus Christ, di ba? Siya ang naglalang sa atin, di ba? Bakit natin ikahiya? So, ano sabi ng Bible? Kapag tinanggap niyo siya, ano sabi ng John 1:12? Ito, mga kaibigan, mga minamahal, ito ngayon yung katunayan na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya pag tinanong ka, Brad, di ba may mga ano dyan, Brad, ikaw ba ay Kristiyano o kaya anak ng Diyos? Oo naman. Di ba mga ganon? Tapos sunod na tanong niyan, paano ka naging anak ng Diyos? Ay, sa binyag. Di ba? Binyag. Bininyagan ako ni Father. Ang sabi, pag bininyagan, anak ng Diyos, saan natin mababasa? Alam nyo, nangyari sa akin, kaya alam ko yun. Di ba? Naging anak nung binyagan. Ang sabi ng pare, yung binubuhusan ng, ng tubig. Tapos, sasabihin na, Mrs., Mister. Di ba? May mga salita pang di ko na alam. Di ba? Kasi nakapag-nino ako sa binyag eh. Di ba? Sasabihin, anak na ng Diyos ang iyong, yung anak. Pero saan natin makikita? Wala. Sa Bible, hindi naman binibigyan, hindi naman binubuhusan ng bata. Pinapanalangin lang. Ang tawag yung sa English, dedication. Sa Tagalog, inahandog sa Diyos yung bata. Yun. So, ibig sabihin, kapag tinanggap mo, kung kayo ay nanalangin,
ng pagtanggap, bukal sa iyong puso, ang sabi ng Bible, kayo ay anak ng Diyos. Diba? Anak ng Diyos. John 1:12 ang inyong katibayan, hindi binyag. Kaya, pag tumanggap sa Panginoon, naging anak, sabi, yan ang katibayan mo. Paano ka naging anak ng Diyos? Sumampalataya ako kay Kristo na tagapagligtas. Ayon doon sa Aklat ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 12. Diba? John chapter 1, verse 12. Nagiging anak ako ng Diyos dahil tinanggap ko ang kanyang bugtong na anak. Kaya ako naging anak din. Yun sabi ng verse. Yun ang katibayan mo. Hindi yung pag nabinyagan. Alam nyo ba, kung lahat nabinyagan bata anak ng Diyos, wala sanang rapist. Diba? Wala sanang drug lord. Kasi lahat naman tayo bininyagan, di ba? Kasi yung anak ng Diyos ay gumagawa ng mabuti. Kasi ang Diyos ay banal. Righteous ang Diyos. So, maraming salamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat dahil sa pagkakataong ito. Kahit paano ay sa kanyang biyaya ay nakapagbahagi ako ng salita ng Diyos. Hayaan nyo susunod ay pag-aralan natin yung assurance of salvation. Kasi kailangan natin yun. Una, di ba? Salvation, assurance. Kasiguruhan. Di ba? Marami tayong dapat pag-aralan. Okay. Thank you.